Mainit-init na balita, tanggal sa pwesto ang 3 empleyado ng Office for Transportation Security ng Department of Transportation. Sila po ang humarang sa isang pasahero sa NAIA Terminal 3 matapos umanong makitaan ng basyo ng bala ang bag. Si Transportation Secretary Vince Dizon mismo ang nag-anunsyo ng pagtanggal sa pwesto sa 3 OTS employee. Ang ibang detalye sa balitang yan, ihahatid namin maya-maya lang. Bali-balita po nitong weekend na naglabas na nga ng arrest warrant ang International Criminal Court laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kasong crimes against humanity dahil sa drug war ng kanyang administrasyon. Bagamat walang kumpirmasyon, sinabi ng dating Pangulo sa isang pagtitipon sa Hong Kong na handa siyang magpa-aresto. Balita ang hatid ni Dano Tingkungko. Sa programang pasasalamat kay PRRD with OFW sa Hong Kong, nagsalita si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa International Criminal Court o ICC. Kaugnay ito sa lumabas na ulat na may nilabas na raw na arrest warrant ang ICC para sa dating Pangulo para sa umano'y mga pagpatay at pang-aabuso sa karapatang pantao sa war on drugs ng kanyang administrasyon. May mga lumabas na espekulasyon online na naroon na raw siya para takasan ng arrest warrant. Nakita ninyo na patong-patong ang kaso ko, sa totoo lang, baka ang balita ko, may warrant daw ako pag... Hindi, totoo. Yung sa ICC or something, matagal na akong hinahabol ng mga ano man ang kasalanan ko, ako'y raw yung ito ganito na lang. O sabi ko, assuming na totoo talaga yung naririnig ninyo, bakit ko ginawa yan? Para sa sarili ko? Para sa pamilya ko, para sa inyo at ang inyong mga anak. Handa raw siyang magpahuli. Okay lang, tatanggapin ko yan. Wala tayong magawa hulihin tayo kung ikulong tayo. Kaya lang, meantime, mag-contribute kayo, baski $5, $10, para paglabas ko sa presuhan, pagawaan ninyo akong monumento katabi ni Rizal. Si Rizal may hawak na libro Akin Si Attorney Cristina Conti, ang ICC Assistant to Counsel na humaling sa ICC na imbestigahan ng Duterte drug war, sinabing naghihintay pa raw sila ng kumpirmasyon mula sa ICC kung may warrant na nga o naipadala na ito sa ating gobyerno. Sabi ni Presidential Communications Office Secretary Jay Ruiz, handa ang gobyerno sakaling may inilabas ngang arrest warrant para sa dating Pangulo. Paglilinaw ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro, wala pang kumpirmasyong may nilabas ng arrest warrant. Pero kapag humingi raw ng tulong ang Interpol, kailangan daw sumunod ng Pilipinas. Wala pa rin impormasyon ng PNP sa ICC warrant at House Quad Committee na nag-iimbestiga sa drug war. Gayon din ang Office of the Solicitor General na ipinaubaya na rin sa DFA ang pagsagot sa issue. Tinawag ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na fake news ang pagtakas daw ni Duterte sa Hong Kong. Dano Tingkungko, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sabi naman ni dating Presidential Spokesperson Harry Roque, hindi International Criminal Court ang naglabas ng warrant of arrest laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang report na umabot sa akin ay ang warrant of arrest daw ay dahil sa incitement of sedition at hindi po ito warrant of arrest galing sa ICC. But pag meron na talagang warrant of arrest, inaanunsyo naman po yan ng ICC at linalagay naman po yan sa kanilang webpage.
Ang sinabi niyang arrest warrant para sa inciting to sedition ay kaugnay sa inihaing reklamo ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG laban sa dating Pangulo nito pong February 17. Kasunod po ito ng sinabi ng dating Pangulo na ipapapatay raw ang 15 senador para makapasok sa Senado ang kanyang sinusuportahang senatorial candidates. Hindi pa nagbibigay ng pahayag si Duterte kaugnay sa naturang reklamo. Pero nauna na niyang sinabi na handa siyang harapin ang mga isasampa laban sa kanya. Inaalam naman ni DOJ Prosecutor General Richard Padulyon kung tama ang impormasyong nakuha ni Roque. Sa pahayag naman ngayong umaga ng Office of the Prosecutor ng International Criminal Court, hindi raw sila nagkokomento sa ongoing o nagpapatuloy na investigasyon. Wala rin silang komento kaugnay sa mga ulat ng paglabas ng warrant of arrest laban kay dating Pangulong Duterte. Crucial o mahalagang bahagi raw ng kanilang trabaho ang confidentiality para maprotektahan ang integridad ng investigasyon at matiyak ang kaligtasan ng mga biktima, testigo at iba pang kinakausap nila tungkol sa mga reklamo. Ikinuwento ng isang pasahero ang pagharang sa kanila ng ilang security ng NAIA Terminal 3 matapos daw makitaan ng basyo ng bala ang bag niya na wala naman talaga. Balitang hatid ni Dano Tingkungko. Bala? Medyoan mo nga. Bala? Saan dito bala? Oh, wala naman. Nanggagalaiti ang pamilyang ito sa pre-departure area ng NAIA Terminal 3 noong March 6. Wait lang. Rosary. Mukhang hindi. Sa kanyang post sa social media, sinabi ng 69 years old na si Ruth Adele, muntik daw silang hindi makasakay matapos anilang harangin ng security ng NAIA. May nakita raw kasing anting-anting sa kanilang gamit. Nang tingnan ng gamit, wala ang sinasabing basyo ng bala. Teka lang. Sobra ano ba? Ano? That's too much. Mami, O baka ito. Pang-ano ko to sa ilong. sure po ba kayo na siya? Hindi kasi kung ano, sobra yung abala. Sobra yung apalang ginawa nyo. So, hindi nga kami. Yes or no? So, hindi nga po kami. Yung last day ko lang kaming x-ray dito man para hindi namin ma-double check yung gamit ko. Empty shell, parang alam ko na, di ba ano naman yan talaga? Tayo ka rin. Ang bala na naman yan. Kasi anting-anting, yun yung una ninyong sinabi. Sabi nyo ba basyo? Kung meron na nilang basyo ng bala sa gamit nila, hindi raw ba dapat sinita na sila sa unang x-ray pa lang? Bakit daw sinita sila nang nasa boarding gate na? Kalauna nakasakay ng eroplano sina Ruth at nakarating sa kanilang destinasyon. Dahil sa insidente, tumaas daw ang kanyang presyon. Don't worry, nakuha ko na po yung pangalan nyo. Hindi nyo na po kailangan takpan. Ano ba ng water pagpasok? Dano Tingkungko, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Update po tayo sa aksyon ng Department of Transportation sa pagharang ng ilang tauhan ng Office for Transportation Security sa NAIA sa pasaherong nakitaan daw ng basyo ng bala ang bag. May ulat on the spot si Joseph Moro. Joseph? Yes, Connie, sibak na sa pwesto yung tatlong personnel ng Office for Transportation Security na sangkot sa umano'y insidente ng tanimbala sa NAIA nitong March 6. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, hindi nila palalampasin ang pang-aabuso sa kapangyarihan na ipinamalas ng tatlo nang sitahin nila ang isang senior citizen na pinagdudahan nilang may basyo ng bala sa bag. Sabi ni Dizon, mali ang mga tauhan ng OTS nang habulin pa nila ang 69-year-old na si Ruth Adele na biyaheng Vietnam dahil tapos na ito sa screening. Dagdag ni bagong talagang OTS Administrator General Arthur Bisnar, sa paunang investigasyon na ginawa ng OTS, lumalabas na may isang bag umano na may bala pero hindi agad natukoy kung kanino ito at ang pinagbalingan ng atensyon ay ang nasabing ginang na hindi raw dapat. Posible raw na nakuha na ng tunay na may-ari ang bag na yun. Pinaimbestigahan din ni Dizon kung bakit hindi agad umakyat ang report tungkol sa insidente
sa opisina ng OTS at ng DOTR. Hindi pa raw niya ito malalaman kung hindi pa na-report ng media. Hinikayat ng DOTR ang publiko na i-report agad kung may irregularidad silang mararanasan. Dahil din sa nakitang asal ng mga OTS personnel, ipinaalala ng DOTR na bawal gumisi ang mga taga-gobyerno sa airport, lalo't nagsisilbi sila sa publiko. Narito ang pahayag ni Transportation Secretary Vince Dizon. Inis talaga ako. Kasi March 6 pa pala. Kung hindi nag-post si Ma'am Ruth at hindi nakita ng media, hindi ma-report hindi aabot sa amin eh. So I think that's one of the things that Sir Ato will look into. Since we have the footage already, I think we need to establish some protocols there. Ayon naman kay General Bisnar, bukod sa investigasyon na ginagawa sa tatlo ay lilinisin raw ang hanay ng OTS. Tungkol naman, Connie, sa nangyaring brownout kahapon sa tatlong terminal ng NAIA, ayon kay Secretary Dizon, ang dahilan daw ay nag-trip ang supply ng kuryente. May mga generator naman daw mga terminal pero matagal daw nag-pick up ang mga ito. Sa Terminal 2 nga, umabot ng 20 minutes na walang kuryente pero sabi ni Dizon hindi dapat tumagal ng 1 minute o 1 minuto ang pag-pick up ng mga generator. Yan muna ang pinakasariwang balita mula sa DOTR. Connie? Yes, Joseph, na-establish ba kung gaano katagal na nasa posisyon itong tatlong OTS na ito? At bakit parang tila hindi nila alam yung mga ganitong protocols, no? Connie, ang iniimbestigahan pa ng OTS at ng Department of Transportation yung kung ano ba yung mga talagang nangyari. Kasi so far, ang sinasabi ay meron daw na talagang nakita umano yung mga taga-OTS na basyon ng bala sa isang bag. Ang problema kasi ay hindi naman na-establish na kay Miss Ruth yun, kay Ma'am Ruth, yung bag na umano'y may laman na basyon ng bala. Dun sa length of service, hindi natin alam ang impormasyon na yan at ang sabi naman ng DOTR at OTS ay imbestigahan nila ito at pag meron na silang resulta ng kanilang investigasyon ay isa sa publiko naman nila ito, Connie. Kasi ang puna nga no, ni DOTC Secretary ay talagang may irregularidad dun sa paghabol nila dahil pa-board na itong mga ito di ba, yung mga naging biktima. So with this, meron bang magkakaroon ng panibagong siguro retraining yung mga taga-OTS na naman para siguro ma-refresh, no? Kung may mga nakakalimot. Kasama yan dun sa inuutos kanina, inanunsyo kanina na re-reviewin yung protocol. Kasi baka mamaya yung iba ay nagiging ng pasaway o kaya ay nagiging kampante na sa kanilang mga trabaho na pag may mga ganitong infraction ay baliwala na lamang sa kanila. Tapos bukod dyan ay mag-establish na rin ng hotline yung Department of Transportation para dun sa ating mga publiko, sa mga tao na pupunta ng mga airport at magkakaroon ng ganitong karanasan ay mas mabilis yung pagre-report. Kasi nagtataka ito sa Secretary Dizon March 6. Kung hindi pa daw siya tinanong ng media at hindi inireport, ay hindi nakarating sa kanya. So parang may problema sa pag-akyat ng incident report mula doon sa airport papunta sa mga opisina na concerned doon. Tinanong din natin ito si General Bisnar, hindi ba to sir parang meron na namang effort to destabilize the government? Kasi dati nauso yung tanimbala, no? Pero so far, ang nakikita naman ni General Bisnar, wala namang ganun klaseng malawakang intensyon para ipahiya ulit ang gobyerno, Connie. Alright, maraming salamat, Joseph Morong. Good news sa mga motorista, may rollback ulit sa presyo ng mga produktong petrolyo. Batay sa anunsyo ng Shell, Sea Oil at Clean Fuel, may bawas presyo sa gasolina na 1 peso and 70 centavos kada litro. May tapyas din sa diesel na 90 centavos. Nagmura rin ang presyo ng kerosene para sa Shell at Sea Oil. 1 peso and 80 centavos po ang bawas dyan kada litro. Kasunod ng rollback bukas, tinatayang mahigit 51 pesos hanggang halos 77 pesos ang presyo ng kada litro ng gasolina sa Metro Manila. Mahigit 49 hanggang halos 64 pesos naman sa diesel, habang halos 70 hanggang halos 82 pesos sa kerosene.